ang presyo ng bigas ng 20 piso. He's really a weak leader. So balik po tayo, wag po nating palagpasin ang napakainit na balitang to. Ayun na nga po, dinampot na po si former President Rodrigo Duterte kanina sa NAIA 3. At ngayon lang po 11 o'clock. Halos lahat ng channel siya po yung topic sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Kung kaya naman po marami hindi natin alam kung ano bang dapat maging ko natin dito. Sa akin reaction ko, masaya ako para sa mga sinasabing di umano ay biktima ng nakaraang administrasyon, kaya sapagkat sinasabi po nila 6,000 lang po ang casualties nung nakaraang administrasyon. Pero sinasabi naman po ng human rights, nasa 30,000 po. 6,000 o 30,000 man po yan, ang importante po ay may mga buhay na nawala at yun naman po ay hindi na po maiibalik ng kahit na sino. Sabihin man nilang adik o hindi, may mga sabihin nila na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot o kung ano pa man, pero may hustisya po dapat sa bansa natin. At yun po ang pananagutan ng ating former President Duterte. Aminin niya man po o hindi, at saka lagi naman po niya sinasabi hindi po siya natatakot, haharapin niya ito. Subalit sa ginagawa po nila ngayon, sa nakikita po natin sa sitwasyon ngayon, takot na po si Duterte. Sapagkat kita nyo naman, noong isang araw pumunta pa nga ng Hong Kong. At sa Hong Kong, ano naman sinasabi niya? Nagmamalaki pa siya. Wala ang katotohanan. Bali-balita lang yan. Matagal ko nang hinihintay ng ilalabas at pagdampot sa akin ng ICC. Ngunit wala pa rin. Ngayon, dumating na po, kung kaya naman ang kanyang mga supporters sa mga DDS hindi na po magkaintindihan kung ano po ang kanilang gagawin, kung ano po ang kanilang sasabihin. Si Bongo, dahil naiwan pala si former president sa Hong Kong, tapos andun pa nga si Panelo, hindi sila nagsabay-sabay na pagdating. Dahil si Duterte po ang dumating at siya naman talaga yung pinakaabangan, kung kaya siya po ang naunang dinampot. Ang tingin ko po kasama si Bongo, si Bato, at saka sino pa ba? Yung ibang mga admin niya nung panahon niya. So marami po sila. Kaya yun ang abangan natin kung sino pa mga susunod na dadamputin. Sabi nila kasama si Bato at si Bato nga po ay nawawala na. Nagtatago na. Tumatakbo po mga senador si Bato at si Bongo. Kung tayo po mga Pilipino ay patuloy pa rin po na magpapauto sa mga DDS na to at sa mga kay Duterte mismo at kay Bongo, ano po mangyayari sa bayan natin kung patuloy po tayong magpapaloko. At hindi ko po alam kung bakit po ang dami pa rin nating kababayan na loloko. Pero hindi naman po natin masasabing marami nga talaga. Dahil ang sabi nga po, at saka nakita natin na nung nakaraang buwan, Disyembre, nung nag-aaya sila mag-rally, mag-welga, pupunta daw po sa EDSA ang mga Pilipino, kagaya na panawagan niya ni Harry Roque. Mag-umpisa na daw po kayo, mga DDS, na magtipon-tipon sa EDSA para suportahan at para ipaglaban ng pagdampot kay Duterte. Subalit, nasan po ba si Harry Roque? Hindi po ba siya rin siya pugante? Nagtatago po sa ating batas at wala po sa Pilipinas ang nanghihikayat ng welga ng rally sa EDSA. Harry Roque, kung ako sa'yo, umuwi ka muna ng Pilipinas at dito ka mag-aya. Nang sa ganun, may serve na sa'yo ang warrant of arrest mo at madampot ka na rin para doon ka sa Kongreso magpaliwanag. Sapagkat yung kaso mo ay hindi mo kayang harapin. Nagtatago ka dyan. Sasabihin mo, hindi yung karapatang pantao ninyo ay hindi binibigay sa inyo ng gobyerno. Kung wala kayong kasalanan, bakit hindi mo gayahin si Laila de Lima? May bayad. Babae, pero may bayad. Ikaw, lalaki ka ba? Mas lalaki pa sa iyo si Laila. Kasi dahil alam ni Laila na wala siyang ginawang kasalanan sa batas, kung kaya naman kaya niyang harapin ang mga kasong ibinibintang sa kanya kahit na ito ay gawa-gawa lamang. At inamin naman mismo sa harapan ni Laila de Lima, inamin ni Duterte, ni former President Duterte, na kung yan ang bigay at iyon, balik tayo. At inamin naman ni Duterte sa Kongreso na
Kung yun daw ang judgment ng Supreme Court, ay wala tayong magagawa, kundi sundin ito. Maaring siya nga ay nagkamali. Subalit, ganun lang yun. 6 na taon ninyo, halos 7 taon ninyo ikinulong yung tao, tapos sabi, sorry lang. Tinanggalan nyo ng kabuhayan, ng hanap buhay at ng dignidad yung babae. Tapos, hindi ka man lang marunong mag-sorry. Yan ang mahirap sa mga DDS. Palaging sila ang biktima, lagi sila ang inaapi, kahit na sa totoo, sila ang nauuna. Alam nyo, sa totoo lang, siguro mabango pa kayo ngayon kung ang ginawa na lang ninyo ay nakisama kayo sa gobyerno. Kung hindi ninyo ginusto na kuhanin kaagad ang kapangyarihan, natatatlong taon pa lang na nawawala sa inyo. Ang problema kasi sa inyo, masyado kayong sakim at galit sa kapangyarihan. Gusto nyo kaagad kuhanin, ibalik sa inyo kapangyarihan. Kahit nakakababa pa lang sa pwesto ng matandang Duterte, gusto nyo agad si Sara ang iyong presidente. Eh, ang problema nga, yung inaakala nyong weak leader, di ba Duterte, Rodrigo, yung sinasabing weak leader, ayan, ngayon, nasa kayo ngayon. Lahat na kayo, unti-unti na kayong sinusukol, unti-unti na kayong kinukulong. Ang susunod na yung anak mo, mawawala sa kapangyarihan. Sa tingin mo ba, makakabalik pa kayo? Masyado kayong naging mapang-abuso ng panahon ninyo. Yung ginagawa ninyo sa Davao sa loob ng 30 years ay gusto ninyong dalhin sa Pilipinas. Masyado kayong akala ninyo wala na katapusan ng kapangyarihan ninyo. Subalit tama si Antonio Trillanes, si Senator Antonio Trillanes, na ang immunity mo ay 6 na taon lang at hindi yan panghabang buhay. Dahil 6 na taon lang yan, ang lahat ng yan ay natapos. At ito na, kung dati ikaw ang makapangyarihan, ngayon, diyan ka sa kulungan. Diyan ka magbabayad, diyan kasalanan mong ginawa. At kung ilang taon man yan, at kung magkano man ang babayaran mo, doon natin malalaman. Yung sinasabi mo, nasa Pilipinas ay hindi patas ang batas, kahit na ikaw ang naglagay na karamihan sa mga nakaupong judge sa Supreme Court, yung mga maestro sa Supreme Court, kahit na ikaw nag-appoint, sasabihin nyo hindi patas at hindi pabor para sa inyo. Diba? Kino-question mo yung mga in-appoint mo, samantalong wala nga silang ginagawa sa inyo. At tama naman yan na sa ibang bansa sa ibang bansa kahatulan. Sapagat ang sinasabi mo nga dito sa Pilipinas ay hindi patas ang batas. At yun naman ay napatotohanan na ng ilang ulit dito sa atin. Hindi lang ikaw at hindi lang kayo. Dahil dito sa Pilipinas, kapag ka may pera at mayaman, makapangyarihan, hindi nahahatulan. Diyan sa ibang bansa, sa Netherlands, diyan ka dapat hatulan ng ICC, na sa ganun hindi mo masabi na ikaw ay pinagkaisahan at pinulitika, kagaya ng sinasabi ni Panelo na kayo daw ay pinupolitika lang para sa 2028 election. Sir, ang layo mo ng eleksyon, no? At saka madali lang naman po yan. Kung wala kayong ginawa, so maabsuelto kayo sa mga kasalanang ibinibintang sa inyo, kung talagang ibinibintang. Eh ang problema nga po, sa bagay, hindi pa naman natin pwedeng sabihin may katotohanan. Yung mga bintang na yan, patototohanan. Ngayon, iharap mo yung mga dokumento na magpapatunay na wala kayong ginawang kasalanan. Tsaka sabi mo nga, lahat ng pulis ay sagot mo. So, ngayon, patunayan nyo ngayon sa batas na wala kayong ginagawang masama. At si Sara, harapin mo rin. Pumunta ka sa Kongreso. Doon ka magmatapang. Doon mo ilabas lahat ng galit mo. Lahat ng mga sinasabi mo. Hindi yung magpapa-interview ka sa media. Diyan ka gagawa ng mga salaysay na kung ano-anong kasinungalingan na sanay ang mga DDS. Diyan kayo mahilig sa mga fake news. Magpakalat ng mga mali-maling balita. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo ganoon at kayo ay mga biktima lamang. Hindi kayo lahat. Lahat ng DDS. Ayan, si Marcoleta, o ano ba yan? Ngayon, bumabaliktad na ba? Si Robin Padilla, nagsasama na sa gobyerno ni BBM, na pagkikikita na sa mga proyektong binubuksan ni BBM. Maraming kasong dapat harapin si former President Duterte. Kung kaya naman, abangan natin sa mga susunod ng araw kung ano mangyayari. O kaya mamayang gabi, kung talagang iaalis na, nadadalhin na sa Netherlands ang president, ang dating presidente ng Pilipinas, pinakamatapang, matapang magmura, at pinakabastos na Pangulo ng Pilipinas. Ayun, sa lahat ng DDS, magalit kayo kung gusto nyo magalit, pero sa atin, tingnan nyo rin
kung may ginawa bang masama at hindi tama ang inyong puon. Dahil kung meron, harapin niya. Lahat po ng ginagawa natin dito sa ating bayan, sa buhay natin, ay may kabayaran. At hindi pa ito ang katapusan dahil nag-uumpisa pa lang para sa sinasabing 2028. Marami pang circus tayo mapapanood. So, yung 12 senatorial balls ni Duterte, tingnan natin kung ano mangyayari. Ngayong dinampot na ang puon ng mga puon, ang ugat ng Duterte ay nakakulong na at kukulong na, hahatulan na. So ayun po, abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Yun lang, salamat at abang-abang tayo sa mga balita. Mamaya update po ulit tayo. Mamaya alas 6 ulit mag-update po tayo. Salamat.